Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Isang magandang gabi sa iyo at sa lahat ng bumubuo ng iyong vlog at programa sa radyo, lalong-lalo na sa internet. Masaya ako dahil sa wakas ay natapos ko din ang aking liham pagkaraan ng ilang attempts. Sana'y makarating po ito sa inyong himpilan at mapiling itampok sa inyong vlog. Abangan ko po ito. Siya nga pala, bago ako magsimula, itawagin mo na lamang ako sa pangalang Ador. 26 years old na ako sa ngayon at nakatira dito sa San Juan City. Matagal muna akong taga-subaybay noong high school pa lamang ako. Samantala ay nalaman ko ang tungkol sa YouTube channel mo noong 2021 at maraming kwento akong nagustuhan. Papa Dudut, ang ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong October 31, 2013. Before All Saints Day. 5 pala kami sa biyahe noon, 3 lalaki, 2 babae. 15 years old pa lamang noon ako noong nangyari ito. Bali ako ang pinakabata sa kanila. At dahil uso yung Halloween sa ibang bansa tuwing October 31st, ay nagdesisyon kaming magbabarkada na mag-road trip sa mga nakakatakot na lugar around Pampanga. So nag-start kami ng 12 PM that day. First stop namin is an abandoned hospital. Nung pagkarating namin sa location, may security guard pala, so binawalan kami, pero don't worry. Gumawa kami ng way para makapasok doon. May iskinita kasi sa may likuran noon. Medyo rocky road, so yung SUV na gamit namin is magalaw. So far ay okay naman hanggang sa sumigaw ang isa naming kasama. "Loko! Huwag kang maingay, nagdadrive ako," pasigaw na sinabi ng friend kong si Alec kay Junie. "Aba, loko ka rin. Parang may nakita kasi ako eh," sagot naman ni Junie. Halatang hindi mapakali sa kanyang kinakaupuan. So tuloy lang si Alec sa pagdadrive hanggang sa makapasok na kami sa ospital. So yung kaibigan kong si Junie may dalang DSLR. Kasi baka makakuha raw siya ng photos ng mga multo. E di nagsama-sama kami sigawan na parang mga tanga. "May mga ibang kasama ba kami rito? Kung oo, magparamdam naman kayo." Sumigaw ako na kinakabahan kung meron ngang magpaparamdam. And then after kong sumigaw, may bumagsak na empty soda can from afar. E di naghilahan kami ng mga damit at nagsigawan pa. Nilapitan namin kung saan ang gagaling yung sound at habang papalapit kami biglang nangamoy kandila na parang insenso. Pero wala namang usok. Tumakbo kami palabas kasi sobrang nakakakilabot na. Habang tumatakbo kami papalabas ay nagfi-fade yung amoy. At nung papalapit na kami sa SUV, ang daming lata. Nakalawangin. Alam naming walang empty cans noong pagbaba namin, so pinaghisipan namin at sumakay na lahat kami ng SUV. And then habang papalayo kami, nakita namin yung security guard at hinarangan kami doon sa iskinita. Sa sobrang takot namin, bumusina na lamang ang kaibigan ko, and pinatakbo yung SUV ng napakabilis. And then maririnig mo ang sigaw ng security guard na galit na galit. Pagkalabas namin ng area na yon ay nagpark kami sa pinakamalapit na McDonald's at nagtinginan lamang. Parang ayaw ko nang sumama sa Manila. Ayaw ko na.
Sabi ng isang kasama naming babae na si Ashley. Hala girl, wag kang ang KJ, madalan lang to eh. Sagot naman ni Junie sa kanya. So pumayag siya na sasama pa rin siya. Next location namin ay sa isang sementeryo pero yung ine-expect namin na mas nakakatakot kasi nga sementeryo. Pero hindi nangyari. Kaya nag-decide na lamang kami na umalis. Nagsayang lamang kami ng 1 hour doon. Samantala 4:30 PM ang dumaan kami ng SM para bumili ng snacks. Kasi naubos na yung binili namin. Mula Pampanga bumiyahe kami ng 3 hanggang 4 na oras para lamang makarating sa aming susunod na destinasyon, ang Balete Drive. Nagtanong-tanong kami ng directions kasi hindi pa uso ang GPS noon sa kotse. So lahat ng tinanong namin either natatawa sila or binabawalan kami. Lalo na't 9 PM na yon na malapit ng mag-alas 10. Sobrang nahilo kami sa daan pero nakarating kami. Habang papalapit kami ay may nagbabantay na matanda so deadma lang namin kasi halatang buhay naman. Tapos nung nakalayo na kami nakatayo lamang siya at sumisigaw. Sobrang empty ng road that time. Sobrang dilim at makikita mo lang yung daan at mga puno na naiilawan ng headlights. Samantala may narinig kami ni Alex na kumakanta sa likod. Inakala namin si Ashley lamang yon kaya nagpatuloy lamang sa pagmamaneho. Mamaya ang kaunti ay may kumalabit sa balikat ko. Bakit? Tanong ko nang lumingon ako sa backseat. Anong bakit? Nagtatakang wika pa ni Rod. May kumalabit sa likod ng balikat ko, ang tulis ng kuko ang sabi ko. Walang kumakalabit sa iyo, ang sabi pa ni Rod. Dahil dito ay nagpasya na lamang akong baliwalain ang lahat. Kaso papadudot. Muling naulit ang pagkalabit sa akin and this time ay parang bumaon na yung kuko sa balat ko. Ano ba? Sino ba yung kalabit ng kalabit sa akin? Galit kong wika. Wala talagang kumakalabit sa iyo. Nananahimik kami dito. Sagot naman ni Junie. May kumakalabit talaga sa akin. Ang bigat ng daliri tapos parang matulis pa ang kuko. Reklamo ko. Maniwala ka sa amin, Ador. Walang gumagawa niyan sa iyo, ang sabi pa ni Rod. Dahil sa mga nangyari, nagpasya na lamang akong wag na lamang sumandal sa aking upuan at sumilip na lamang sa mga lugar na dinaraanan ng sasakyan namin. Samantala papadudot nang makarating kami sa paliko ay nakaramdam ako ng kaunting takot. Wala naman akong third eye nang biglang may shadow na tumawid sa harapan namin na kitang-kita naming lahat. Pumreno ang kaibigan ko and medyo kaming lahat ay nauntog. By the way, ako ang nasa front seat and 3 sa likod kaya kitang-kita ko talaga yung anino. Nakita niyo yun? Tanong pa ni Alex. Oo pero tulog ata si Ashley, ang sabi pa ni Junie. Tulog narinig ko na nagsasalita siya kanina, tanong ko. Baliw, kanina pang tulog yan. Matutulog na lang daw siya kasi natrauma siya kanina sa abandoned hospital. Sabi ulit ni Junie na sinang-ayunan ng isa pa naming kasama na si Rod. Narinig ko nga rin siya na kumakanta ngayon lang. Gisingin mo nga, ang sabi pa ni Alex. Walang kumakanta sa amin dito pero sumisipol. Meron akong narinig dyan sa harapan. Sagot pa ni Rod. Walang sumisipol sa amin at saka alam niyo namang hindi kami marunong sumipol. Nakita ko naman ang takot sa mga mata ni Rod. Sino yung naririnig kong sumisipol? Tanong nito. Mamayang kaunti ay nagising na nga si Ashley habang nakahinto pa rin kami sa kalagitnaan ng Balete Drive. Itinanggi niya na kumakanta siya. Naguluhan kami ni Alex. Naririnig talaga namin ang boses niya moments ago so nakakatakot. Pero nagpa siya ako na deadmahin na lamang. Nag-reverse si Alex at lumiko at nag-drive pabalik. Ayaw ko na. Ngayon ko lang napansin na hindi boses ni Ashley yon. Biglang sabi pa ni Alex. Tumahimik na kaming lahat papadudot habang palabas kami ng Balete Drive hanggang sa may napansin ng driver namin. Parang ang bigat ng kotse. Binuksan niya ang pinto at tinignan kung flat yung tires pero hindi naman. Pagkabalik niya sa SUV sobrang amoy usok. Ganun pala ang amoy sa Balete Drive which is weird kasi wala namang kotse na dumadaan. Binuksan ko yung bintana para lumabas yung amoy hanggang sa pumreno ulit ng pabigla
Yung friend ko kasi yung matanda na nakita namin ay nasa harapan namin bigla. Nakatayo at mukhang galit. Hindi siya nakakatakot, by the way. Mukha siyang maamo at malinis. Ano ba? Umaharang ka eh. Sumigaw si Rod sa may backseat. Iiwan ko rin kayo pagkatapos kong mapaalis yung 5 kaluluwa na kasama ninyo. 4 sa loob, 1 sa taas ng kotse ninyo. Sabi ng matanda, so nagtinginan kami at sumigaw. Nagsilabasan kami ng SUV. Yung 2 babae, sina Ashley at Junie, ay umiiyak. Habang si Rod naman ay binabantayan niya ang 2. Ali, totoo ho ba? O nagbibiro lang kayo? Tanong ko kasi wala akong third eye and hindi ako ganun masyadong natatakot. Tumingin ang matanda ng makahulugan sa amin ni Alex. Iho kayo ang nakakita sa akin kanina pero hindi kayo huminto. Bakit ho ba? Ano bang kailangan ninyo? Tanong ni Alex sa matanda. Hindi nyo ba alam na dapat bago kayo dumaan dito ay dapat bubusina muna kayo? Dahil sasamaan at sasamahan kayo ng mga ligaw na kaluluwa at pwede rin kayo madisgrasya. Nagsorry kami at kinwento namin yung nakita naming shadow and yung biglang pagbigat ng SUV. Nilabas niya yung 2 rosaryo niya na nasa bulsa at may isa pa siya sa leeg niya. Yung 3 ay nakahawak sa 1 rosaryo. Yung isa naman nasa akin at ang isa ay na kay Alex. May dalang posporo and weird na kandila yung matanda. Sinindihan niya and bumubulong siya ng mga unfamiliar words. Siguro it took 10 minutes para matapos siya and bigla niyang sinabi na bilisan nyo ang paglabas. Tapos ay sumigaw siya, galit na galit. Umalis na kayo dito. Ngayon na habang kaya ko pa. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin niya roon pero ayaw niyang tanggapin pabalik yung mga rosaryo. Napapansin ko rin noon na nag-iba ang kulay ng kanyang mga mata. Para bang nangingitim. Nakaramdam ako ng takot at hinila ko ang mga kasama ko papasok sa SUV. And then nagsimulang magmaneho palayo si Alex. Habang nagdadrive ng palayo si Alex, napatingin ako sa side mirror. Kinakausap ng matanda yung hangin. Tapos ay kitang-kita ko na biglang lumingon at tumitig siya sa akin. Pero yung mga titig niya ay napaka-sinister na. Sobrang nangilabot ako sa nakita at sinubukan kong ipikit na lamang ang aking mga mata habang nag-uusal ng ama namin. Iniisip ko na lamang na baka namamalikmata lamang ako dahil sa labis na pagod. Umiiyak pa rin si Ashley at Junie habang deadma lang si Rod sa likod kasi busy sa kakatext sa girlfriend niya. Gumaan na, sabi ni Alex. Sobrang putla na mukha niya at medyo naluluha. Umiiyak ka? Tanong ko. Pero hindi siya sumagot hanggang sa papalapit na kami sa entrance ng Balete Drive. Umreno siya ng maraming beses and nagsorry siya na naiiyak. Tapos ako ay naguguluhan. Bakit ang weird ng kinikilos niya? Nung nakalabas na kami bigla siyang nagsalita. Nawala na yung matanda. Alam ko kanina pa, hindi ba? Sumagot ako. Wala ka kasing third eye eh. Ako kasi nakita ko kung sumunod pa rin siya sa atin. Hindi mo ba nakita yung matanda na bigla na lamang lumitaw sa harapan kaninang palabas na tayo? Tanong niya. Huwag kang nananakot ng ganyan. Ayaw ko ng ganyan. Sagot ko. Hindi nga Ador. Nalilito ako kung buhay siya o hindi. Nasa inyo pa ba ang mga rosaryo? Hinila ko yung bag sa likod and tinignan kung nandun pa pero wala na. Doon ako nag-start mangilabot, papadudot. Wala na. Tapos ay ngumiti siya bigla tapos ay sumigaw ng ayoko na. Huwag na natin gawin ulit ito. Tumahimik kaming lahat at nag-drive siya ng tahimik. Walang kumikibo hanggang sa makarating kami ng Pampanga muli. Mag-alauna na kami nakauwi lahat. Nung ako na lamang ang bababa, buwaba rin siya. Make sure na magdasal ka bago ka matulog. And last Halloween experience na natin yon. Ayaw ko nang ulitin. And then kinutungan niya ako and nagtawanan kami. So umalis na sila. Pagkapasok ko si Mami ay gising pa. Do Kapampangan kami, itatagalog ko na lamang. Anak, kanina pa akong hindi makatulog. Feeling ko may nangyayaring masama sa'yo. Mami naman wala no, ayos lang ako, ang sabi ko sa kanya.
And then pag-alis ko ng polo shirt ko ay sumigaw si Mami. Anak, bakit may galos ka? Saan mo nakuha yan? Tumingin ako sa salamin ng patalikod at doon ay nakita ko yung malaking galos sa likuran ko. Ikinuwento ko lahat kay Mami ang mga nangyari and sobrang galit na nag-alala siya. So naligo na ako at natulog. Pero nang makatulog ako ay bigla akong binangungot. Nagising daw ako noon sa kwarto ko at bumangon sa kama. The usual madilim at tanging ilaw lamang mula sa street light sa labas ang nagbibigay ng liwanag sa loob. Hanggang sa mapansin ko ang isang figura ng babae na nakatayo sa pintuan. At dahil sa bagong gising ako ay hindi ko yon agad na nakita. Pero ilang segundo pa ang lumipas. Napagtanto ko kung sino ang babaeng nakatayo, ang matandang babae doon sa Balete Drive. Napatras ako nang biglang lumutang ito at lumapit sa akin. Napasigaw ako at sinubukang umiwas. Pero the next thing I knew, naka face to face ko na siya. Nanlilisik ang kanyang mga mata at nang ibukan niya ang kanyang bibig. Lumabas ang mahaba niyang dila na may mga tinik at ibinaon niya ito sa aking katawan. Pagkatapos ay nagising na ako mula sa aking bangungot. Nilingon ko ang buong kwarto ko pero wala namang unusual sa paligid. Kaya nagpasya na lamang akong magdasal ng taimtim sa Diyos. Kinaumagahan around 7 AM ay pumunta kami ng sementeryo sa may San Fernando. Yung mga friend ko ay may message. Si Ashley ay nasa ospital. Sobrang sakit ng tiyan ng walang dahilan. And yung tatlo may galos din. Pero yung iba ay hindi sa likod, si Alex ay sa braso at paa. Si Rod sa may daliri pero maliit lang. And si Junie naman may galos malapit sa baba ng boobs niya. And the week after ay nagkita-kita ulit kami para pag-usapan lahat. Ang pinag-usapan namin na hindi na namin gagawin muli ang road trip na yon. Sobrang nakakapangilabot lang ang lahat ng yon. May bakas pa yung galos pero hindi gaanong ka-visible. May mga times na napapanaginipan ko yung matanda at ang Balete Drive. Pero yun yung reason kung bakit ako napalapit kay God. Kasi kapag hindi ako nagdarasal bago matulog, may 99% chance na about doon ang mapapanaginipan ko. Hanggang ngayon, may communication pa kaming 5. Though nasa ibang bansa na yung tatlo sa amin, including me, pero yung friendship namin ay sobrang tumibay dahil sa pangyayaring yon. Kaya nga sa mga magagawin ng Balete Drive, siguraduhing bubusina muna kayo bago kayo dumiretso para umiwas ang mga kaluluwang ligaw na sumama sa inyong sasakyan. At syempre huwag kakalimutang magdasal. At dito nagtatapos ang aking kwento. Sa susunod ay baka i-share ko naman sa inyo ang aking istorya sa pag-ibig na puno ng pagsubok. Pero bago ko isulat yon ay maghahanap muna ako ng lakas ng loob. Papa Dudut, maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Ador. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut.
Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.